Ang kalakaran dito, $100 buong magdamag. $60 to $70 naman kapag short time. At kung full massage ang hanap mo, pwede na dyan $20 hanggang $30 mga idol. Cuneo Anchorage, Indonesia. Mga businesswoman, major in akyat barko. Isang magandang araw sa lahat mga kababayan, mga ka-OFW. Isang kababayan nating seaman o seafarers ang nag-expose kung ano ang nangyayari o kalakaran kapag sila ay dumadaong sa isang lugar o bansa. Sana ito ay maging isang aral, babala sa mga OFW, lalo na mga seaman, dahil ito talaga yung kalakaran o talagang nangyayari. At samahan niyo ako, panoorin natin at huwag kalimutan magbigay ng comment, reaction sa baba. Here we go. Ang kalakaran dito, $100 buong magdamag. $60 to $70 naman kapag short time. At kung full massage ang hanap mo, pwede na dyan $20 hanggang $30 mga idol. Cuneo Anchorage, Indonesia. Mga businesswoman, major in akyat barko. Papakyat yan sila dito sa barko namin. Dito sa Tabuneo, Indonesia mga idol, ang kurahe lang ang ginagawa ng pagka-cargo operation dito mga idol dahil mababaw, hindi pwede makapasok sa kanilang pantalan. Kaya dito sa Angkurahe, nag-aakyatan ng mga babae. Sila yung mga akyat barko dito naman sa Port of Tabuneo, Indonesia. Hindi naman puerto. Angkurahe lang kami mga idol. Hello, hi. Ako ang naka-duty ngayon mga idol, kaya sinalubong ko na sila. So, ito pala ay nabanggit ni kabayan ay sila ay dumaong sa Indonesia. Ang nakakalungkot lang na mangyayari kapag ikaw ay dinapuan ng sakit. At yan na buong buhay mo ay inyong pagsisisihan. Kawawa. Halimbawa, magkaroon ka ng sakit, tapos pag-uwi ka ng Pilipinas, pati asawa mo, sigurado damay-damay yan. Kawawa ang iyong pamilya, mga asawa at anak. Sana ito ay maging isang aral at babala sa mga seafarers, mga seaman, pero hindi lang lahat ng mga nabanggit na seaman or seafarers, kahit mapalan base, dahil marami rin nangyayaring ganyan. So, again, huwag kalimutan magbigay ng comment, reaction sa baba. Welcome on board. Apat, hello, welcome on board. Hi, at syempre, sinamahan ko na rin papasok ng akomodasyon. Dito mga idol, kung hindi ka marunong mag-control sa sarili mo, ay siguradong ubos ang ipon mo. Ang kalakaran dito, $100 buong magdamag. $60 to $70 naman kapag short time. At kung full massage ang hanap mo, pwede na dyan $20 hanggang $30 mga idol. So, tama nga yung sabi ni kabayan, yung nag-expose ng video na to, na kung di ka makontrol ang yung sarili ay ubos ang iyong ipon. Nabanggit niya yung mga presyo. At siyempre talagang kung di ko talaga makatiis, ayan, sabi nga niya, ubos ang pera mo. Kaso nga lang, ang nakatakot lang talaga dito ay yung sakit na makuha ng isang kababayan natin, di ba? Dahil dumadami ang nagkakaroon ng sakit na hanggang ngayon ay wala pa ring lunas. Bagong grupo na naman ng mga kababaihan ang umakyat ng gangway, mga kabayan, mga kabaro. Boy, nako, delikado yung ginagawa nila na yan. Diba? Mahirap talaga maghanap buhay mga idol. Oo, nakikipagpatintero yung isa sa baba. Ay, nako, ang hirap maghanap buhay. Nako, takot na mga idol. Oh. Anong klase, no? Naging akyat barko pa ito. Natatakot din naman. Ay, Diyos mio. Kaya nga pala mga idol, yung nabanggit kong presyo kanina ay nagdidepende din yun sa itsura ng mga babae. No? Meron din 150, meron 130. Depende kung mabenta yung isang babae. At meron din mga idol yung lingguhan.
kung depende kung gaano kayo katagal mag-stay dito sa puerto, ay ganun din katagal ang babae sa inyo. Depende na yan sa pag-uusap nyo mga idol. Di na makakyat visa? Ha? Cannot go up? Ayun nga, at pagkatapos nilang magbigay ng serbisyo dito sa barko namin mga idol, ay hindi pa yan agad-agad uuwi sa bahay nila. Bababa lang yan dito at lilipat na naman yan sila sa ibang barko mga idol. So isipin nyo yan, yung yan yung banggit ni Kabayan ng nag-expose ng video na to, na kapag katapos nagbigay na ng serbisyo sa kanilang barko, ay lilipat na naman sa panibagong barko. So isipin mo yan, iba-iba ang gumagamit sa isang babae. Tapos yan na, nakakaroon ng sakit na hanggang ngayon ay walang lunas. Alam nyo na kung ano yung ibig kong sabihin na sakit. At ang magiging kawawa dito, tulad ng sabi natin, ay kanilang mga pamilya, asawa. Kung siya ay mahawaan pag uwi nila, pagbakasyon sa Pilipinas, di ba? So, magiging kawawa ang pamilya, asawa, at anak. So, sana ay yung mga kababayan natin na kapanood nito ay magsilbing aral babala. Dahil yung sakit na nakukuha sa pamamagitan ng iba't ibang lalaki na gumagamit sa isang babae, ay diyan na nakakaroon ng sakit. So malamang sa malamang kapag ikaw ay nahawaan, tulad ng sabi natin kanina, ay buong buhay mo ng pagsisisihan yan, dahil hanggang ngayon ay wala pa ring lunas yan. So ganyan na pala ang tunay pala yan na kalakaran na nangyayari sa barko pagdating sa isang pantalan. Dati ay naririnig ko lang, yan pala ay totoo. So ito na. Pag may bagong dating, doon na naman yan sila. Kung napapansin nyo, mayroon yan sila dala-dalang mga maleta o mga bagahe nila, dahil mahaba din ang serbisyong ibibigay nila dito mga idol sa Ancoraje. Aabot din yan sila ng isang buwan. Isang buwan yan dito sila palipat-lipat bago sila uuwi o bago sila pupunta ng lupa mga idol. Lipat na naman sila ng ibang barko mga idol. Kung saan na naman sila mapapadpad pag may bagong dating, lipat. At may panibagong batch na naman nakaakyat. Akyat baba ng barko gamit ang gangway. Minsan maswell ang dagat, minsan maalon. So ibang klase ang inireveal ng isang kababayan natin, na talagang yan ang nangyayari sa isang seafarers pag sila ay dumadaon sa isang lugar o isang bansa. At sana lang maging awareness to sa mga baguhan o kahit na mga matatagal na mga seaman. Hindi naman natin nila lahat. Marami na matitino. Kaso nga lang, syempre, ito ay in-expose ng isang seafarers. So, talagang nangyayari nga yung ganyan. Pero hindi naman lang yan yung nangyayari sa ganyang bagay. Kahit mapa-sea base, mapa-land base, ay andyan na yan. Ang nakakatakot lang talaga ay kung ikaw ay mahawaan ng sakit. So, pakinggan natin ito. Very alarming na balita. Ewan ko kung nabasa nyo na or napanood nyo na sa social media na may 60 seafarers na HIV positive. Nagkaroon sila ng surprise HIV test tapos nalaman nga na 60 sa kanila ang HIV positive. Paalala, wala po sa profesyon or specific group of people na pwedeng hawaan ito. Kahit sino, pwedeng tamaan. Kaya i-educate natin na ating mga sarili tungkol sa sakit na ito. So yan na nga yung nabanggit na surprise medical nila ay 60 katao ang nagkaroon ng malalang sakit na ito. So it's alarming, ang taas, di ba? So syempre, pag umuwi ng Pilipinas yan, 60 na yan, ang magiging kawawa ay sigurado kapag pamilyado, asawa,
siguradong din maaawaan yan. So, sana ito mag-isang aral, babala, dahil siguro sa mga kanilang nakukuha ito sa mga nagbibinta ng laman na panandali ang aliw. So, biruin mo yung 60 na yan, pag umuwi ng Pilipinas, nagkaroon ng interaction sa kanilang asawa, sigurado, di ba, nag-times 2 na yan. So, sana lang maging isang aral babala ito sa mga kapwa nating OFW, mapa-sea base or mapa-land base. Dahil itong sinabi nila to na balita patungkol dito na nawaan ng malubhang sakit ay talagang napakalaki na to. So, kapag ikaw ay nawaan, buong buhay mo ang iyong pagsisisihan yan sigurado. Dahil mawalan ka ng trabaho, magkaroon ka pa ng mabigat na problema. Pati pamilya mo, asawa mo, mahawaan mo, kawawa ang iyong buong pamilya. At kung ikaw ay may anak, di ba? So, sana mga kababayan, mga ka-OFW, ingat kayo lagi. At again, sana ito ay maging isang aral babala sa mga kapwa nating OFW. So, maraming salamat sa iyong pagsama. At huwag kalimutan mag-comment at magbigay reaction sa baba. Have a nice and great day to all of you. Ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait. Pasupport naman channel ko. Like, share, and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para update kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa mga sunod kong mga videos.